Pauwi na kami na may nadaanan kaming mga aso. Alam niyo kung bakit? At siya talaga yung pumukaw ng atensyon namin. Kasi mas nakakaawa tignan. Kung minsan nakakakita tayo ng mga tao na nanghihingi sa labas ng establishment, may kakayahan silang manghingi, pero yung ganito kasi wala silang kakayahan. Ni hindi nila kayang magsalita. Kung kaya lang nila ay magpaawa sa pamamagitan ng mata nila, o maghintay ng mga taong lumalabas o kung may tao may magbibigay sa kanila. Buti na lang kakabili lang namin ng dog food para sa mga aso namin. Kaya naisipan namin na ibigay na lang muna sa kanila yung binili namin na dog food. Sakto naman meron din karinderya sa malapit. Kaya nakabili kami ng kanin, tubig at paper plate. Ang tagal namin siyang tinitigan. Di namin alam kung ano ba yung emosyon na mararamdaman namin. Puro awa lang talaga. Kaya habang piniprepare ko yung food niya, tinawag na siya ng asawa ko. At dali-dali din siya lumapit. Sabik na sabik siya. Halatang alam niya na papakainin namin siya, 'di ba? Nagpapabibo pa siya talaga, may pagtayo pa siya. Binigyan ko nga siya ng kanin na may kasamang dog food at tubig. At habang pinapakain ko siya, may isa ring aso na lumapit. Kaya binigyan ko na rin siya ng pagkain. Tag-isa silang plato at tubig para hindi sila mag-away. Masasabi ko lang sa mga asong gala na to, mabait sila, hindi sila nag-awa o hindi nila kami inangilan. Ang bilis nila kumain, naubos nila kagad yung binigay namin at bitin pa talaga sila. Alam niyo yun, yung hindi namin mapawi-pawi yung gutom nila kahit ilan yung ibigay namin. Kasi alam naman namin na ilang araw din siguro silang walang kain talaga. Habang hinihintay namin sila kumain, inuugali talaga namin na kaya namin na hintayin sila para maitapon pa namin yung mga pinagkainan nila at hindi kami mag-iwan ng kalat. Na may sumiksik na isang mama dog. Hindi ko nga alam kung saan galing to eh. Bigla na lang talagang lumabas. Siguro may mga ganyan talaga yung mga aso, no? Once na may pinakain kang isa, maaamoy na rin ng ibang aso at lalapit na lang talaga sila sadya sa'yo. Minsan magugulat ka na lang, napakarami na nila sa likod mo. At dahil nga mama dog siya, naawa ako. Binigyan ko rin siya. Halatang gutom na gutom din siya. Alam nyo naman, ilang araw na rin na nag-uulan, ilang araw na rin na hindi mo alam kung nakakain ba sila o kung may nasisilungan ba sila. Binigyan ko rin siya ng dog food, kasama nung kanin at tubig. Kung ano yung pinakain ko sa nauna, gutom na gutom din talaga siya. Mabilis niya na ubos yung pagkain niya. Pagkatapos noon, tumawid kami sa kabilang kalsada. May need pa kasi kaming bilhin. At habang patawid kami, may nakita kaming isang aso. Nag-aabang din siya. Siya naman, nag-aabang siya sa may baba ng hagdan sa may Jollibee. Ewan ko nga ba sa mga aso to? Kanya-kanya sila na establishment na pinag-aabangan. Buti na lang may natira pa kaming dog food at kanin. Binigyan ko rin siya at habang piniprepare ko nga yung pagkain, binantayan namin siya para makasigurado kami na maubos niya yung food. At syempre, para maitapon yung pinagkainan nila. Kasi establishment to. Alam namin na bawal mag-iwan ng basura o anumang pinagkainan ng mga aso dito sa tapat. Bago pa kami makasakay ng tricycle, biglang may nakita na naman kaming isang aso. Mabuti na lang talaga. May isa pa kaming pagkain. Nagalaw na nga namin yung pagkain na para sa aso namin. Pero ayos lang naman yun. May isang mama dog dito na nag-aabang. May tindahan ng fishbowl at kikiam. Sabi ng asawa ko, pakainin na din daw namin. Kaya ayun, pinakain na namin siya. Napabili pa nga kami ulit ng kanin para may makain siya. Kasi kung dog food lang, mabibitin talaga siya. Kaya lagi namin sinasamahan ng kanin para mabusog sila. Noong una ayaw niya pa lumapit sa amin. Parang natatakot siya. Nakailang tawag na nga kami pero ayaw niya pa talaga lumapit. Pero dahil sa gutom niya at naamoy niya yung binibigay namin, mabilis niya naubos yung pagkain niya. Halatang bitin pa nga siya kaya dinadagdagan pa namin. Pagkatapos niya makakain, naglakad na kami. Pero ang pinagtataka namin habang naglalakad kami, sumasabay siya. Tipong ang layo-layo na nanalakad namin, sinasabayan pa talaga kami. Ang kinakatakot kasi namin na baka habang naglalakad kami, masagasaan siya. Kaya habang busy siya na may nakasalubong siyang isang aso, hinayaan na namin siya makipag-interact din sa isang aso. At para makauwi na rin kami. Nandun kami sa punto na naawa kami sa aso, pero hanggang dun pa lang talaga ang kaya namin. Kaya namin magpakain, pero hindi pa namin sila kayang kunin. Kasi maraming bagay na dapat i-consider pa kami. Hindi yung basta nagpakain kami, dapat kunin na namin sila. Hindi yun ganun. Kasi isang responsibility yung pagkuha ng aso. Hindi yun basta-basta. Naubos nga namin yung binili namin dog food para sa mga aso namin. Ayos lang talaga yun kasi alam naman namin na pwede pa kami makabili ulit at alam namin na marami pang blessing na mararating kami. Ang mahalaga, napakain namin sila at naibsan namin yung gutom nila sa araw na yun. Yun lang, salamat po sa panonood.